Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinabagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisa, nais ko po muna kayong batiin. Big love shoutout sa ating Super Friends crew. Team Mysterious Jammers, The Puyaters, Tropang Gala, Team Kapuso, at syempre sa kanila kapatid na Minerva Angi, kapatid Winnie Nalagon, kapatid ROC, Out of the Box, at syempre kay Sir Erwin Panganiban, at sa aking kasama rito sa bahay, ang nasa Pilipinas na ngayon walang iba, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanyang channel, nawin niyo pong suportahan ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leticia. Kuya, isa rin po ako sa mga masugid mong taga-subaybay sa iyong palatuntunan. At ngayon, ako po'y gustong mag-share ng aking kwento ng buhay. Kuya, kami po ay lumaki na ang aming magulang ay isang relihiyoso. Walang linggo noon na hindi kami nagsisimba. At yun na ang kinamulatan namin. Kaya sa aking paglaki, dala-dala ko ito. Hanggat sa nagkaroon ako ng sariling pamilya. Ang aking asawa ay isang tricycle driver at ako naman, Kuya Kalbo, ay isang mananahi. Dahil ang makina ng aking ina sa akin ipinagmana at tinuruan ako nung ako'y bata pa. Kaya ito ang aking hanap buhay sa ngayon. Kuya Kalbo, nagkaroon kami ng isang anak. Isang anak na babae. Hindi na namin sinundan ang aming kaisa-isang anak dahil sa hirap ng buhay. Kaya napagplanuhan naming mag-asawa na isa lang talaga. At kung ano man ang aking nakamulatan nung ako'y bata pa, ganun din ang ginawa ko sa aking anak. Lagi kami nagsisimba hanggat sa lumaki siya na relihiyosa. Masaya kami na namumuhay bilang isang mananahi at isang tricycle driver. Marami kaming mga pangarap sa aming anak, Kuya. Kaya, nung nag-aaral na ang aking anak, talagang full support kami mag-asawa. Elementary pa lamang siya. Hatid sundo siya ng aking asawa. At minsan kaming dalawa susundo sa aming nag-iisang anak.
Pinadama namin sa kanya ang totoong pagmamahal, kuya, at pag-aaruga. Tinuruan namin siya kung ano ang tama at mali. Lalong-lalo na noong lumalaki na siya. Hindi maiwasang hindi siya magkaroon ng mga kaibigan at barkada. Pero kung anong gusto niya, ibinibigay namin, kuya. Hanggang sa nag-high school na siya. Lahat ng kailangan niya, ibinibigay namin. Kumakayod kami ng aking asawa. Sa totoo lang, kuya, hindi naman kami talagang naghirap. Dahil masipag ang aking asawa. At marami naman ding nagpapatahi sa akin. Kaya talagang napakaganda ng aming pamumuhay. At dahil high school na ang aming anak, kuya, napag-usapan naming mag-asawa na mag-ipon na para pagdating ng kolehiyo ng aming anak ay hindi na kami mahirapan. Fast forward, kuya. Kolehiyo na ang aking anak at ang kanyang kinuhang kurso ay isang nurse. Masaya kami dahil ang pangarap ng aming anak ay napakaganda at kahit hirap kami, kaya naming tustusan ang kanyang pag-aaral at yun ang ipinangako namin sa kanya. Basta mag-aral lang siya ng maayos, gagawin namin lahat para lang mapagtapos siya. Kuya, nag-first year hanggang nag-second year college na siya. Although pahirap na kami ng pahirap dahil marami siyang mga project na kailangan naming ibigay. At para makatipid kami, ang ginawa namin ay aming pinarenta ang aming anak ng maliit na kwarto malapit sa kanyang school. Once a week na lang siya umuwi ng bahay tuwing wala siyang pasok. Basta kung kailangan niya ng pera, talagang ibinibigay agad namin, kuya, para hindi siya mahirapan sa kanyang mga project. Kuya Kalbo, third year college na ang aking anak noon. Dahil nasanay na kami na ganun ang aming ginagawa. Na kung kailangan ng aming anak, ibinibigay namin.
At hinahayaan lang namin siya sa mga gusto niyang gawin. Sa totoo lang kuya, ang aming anak hindi namin pinapatrabaho sa bahay. Dahil gusto namin nakafocus lang siya sa kanyang pag-aaral. At syempre, nag-iisa lang naming anak. Isang araw, napagplanuhan naming mag-asawa na sorpresahin ang aming anak sa kanyang nirerentahang kwarto. Hindi kami nagpaalam sa kanya, kuya. At wala siyang kamalay-malay na kami pupunta mag-asawa. Nag-commute lang kami noon ng aking asawa dahil may medyo kalayuan ang school ng aking anak. Pagdating namin sa kanyang nirerentahang bahay, wala siya doon dahil alam namin nasa school pa siya. At kami nakapasok sa kanyang kwarto dahil mayroon namang master key ang kanyang ang may-ari ng bahay na kanyang nirerentahan. Laking gulat namin, kuya, na makita namin ang kwarto ng aming anak. Nagtaka kami dahil kumpleto siya ng gamit. May laptop, at kung ano-ano pa. Mga gamit na hindi namin nabili sa kanya. Kaya nagtaka kami kung paanong nangyaring nagkaroon siya ng mga magagandang gamit. At hinintay pa rin namin ang aming anak dahil hindi pa siya dumating. Hapon na lang, wala pa rin kaming nakitang anak na dumating, kuya. Alas 7 ng gabi nang dumating siya. Natanaw namin siya na nasa loob ng sasakyan. Hindi niya alam na nandun kami sa kanyang kwarto. Nakita namin siya sa labas, kuya, dahil may bintana. Pero hindi niya alam na pinagmamasdan namin siya ng aking asawa. Pagkababa niya ng sasakyan, pumunta pa ito sa driver. Laking gulat namin, kuya. Humalik siya sa driver. Sabay bye-bye. Na makita namin siya, kuya, hindi namin alam ang aming nararamdaman mag-asawa. Ako man ay nanginginig. Kinakabahan. Dahil wala naman siyang nasabi sa amin, mag-asawa, na mayroon siyang boyfriend. Basta ang alam lang namin, nag-aral siya ng maayos, kuya.
Pagdating niya ng bahay, nagulat siya pagsusi niya ng pintuan. Bukas na ito. At nagulat siya nang makita kaming mag-asawa sa loob ng kanyang kwarto. Kuya, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong ko kaagad siya kung sino yung lalaki na hinalikan niya sa loob ng sasakyan. Sabi niya, boyfriend daw niya, kuya. At tinanong ko siya kung bakit nagkaroon siya ng mga gamit. May laptop, may TV, na hindi naman kami ang bumili na iyon. Hindi naman kami bumili na iyon ng kanyang mga gamit. At doon sinabi niya na binigyan siya ng kanyang boyfriend. Kaya tinanong siya ng aking asawa. Ang unang tinanong sa kanya, yung boyfriend mo ba ay binata? Kuya, hindi napatingin ang aking anak sa amin. Nakayuko lamang siya. Inulit-ulit ang tanong ng aking asawa sa kanya. At doon sinabi niya na may asawa pala ito. Kuya, nung marinig ko ang sinabi ng aking anak, para akong nalumpo. Ang sabi namin, paano mo nagawa iyon? Bakit mo ginawa iyon? Bakit ka pumatol sa may asawa? Walang kibo ang aming anak, kuya. Kaya sabi ng asawa ko, sumama siya sa pag-uwi. At hindi na siya namin papayagan na magrinta pa. At sabi ko, iiwan ang laptop at mga gamit na nabili ng lalaki. Sumagot ang aking anak. Hindi raw pwedeng iiwan dahil sarili niyang gamit iyon. At ibinigay sa kanya. At sabi niya sasama siya, pero dalhin ang lahat ng mga gamit. At doon, nagrinta kami ng sasakyan para maisakay ang kanyang mga gamit. Sumakay kami hanggat sa nakarating sa bahay, kuya, na walang imikan. Ang aking isipan ay lumilipad. Saan ba kami nagkamali? Nagtitigan lang kami ng aking asawa, kuya. Nakita ko ang aking asawa na galit pero hindi niya sinaktan ang aming anak. At
Dumating kami ng bahay at naakyat lahat ng kanyang gamit. At doon pinagsabihan namin siya na kung maaari, iwasan niya na ang lalaking iyon. Pero nung sinabi namin sa aming anak kuya, hindi siya pumayag. At may ipinagtapat siya sa amin, kuya, na 1 buwan na siyang buntis. Mas lalong nanginig ang aking katawan nung malaman ko, kuya, na buntis ang aming anak. Doon nag-react ang aking asawa. Nabulyawan siya. Kuya, gusto ko mang saktan ng aking anak. Pero nanaig ang aking pagmamahal sa kanya. Umiyak siya nang napagalitan siya ng kanyang ama. Mahal na mahal daw niya ang lalaking iyon. At wala kaming nagawa. Lalo na nung sinabi ng aking anak na aalis na lang siya sa aming pamamahay. Kaya napagdesisyon na namin, kuya, natanggapin na lang kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi man namin matanggap na ang lalaki ay may asawa. Sa totoo lang, kuya, kami nangangamba na baka malaman ng asawa ng lalaki, makulong pa ang aking anak. Hanggat sa naipanganak niya ang isang batang lalaki. Sa totoo lang, kuya, masakit man sa aming kalooban. Pero dahil anak namin siya, tinanggap namin siya, kuya. Yun nga lang, pag bumibisita ang lalaki sa amin, iniiwasan namin mag-asawa, kuya, ang lalaki. Pero ngayon, naging masaya kaming lahat. Lalo na, mayroon na kaming apo. At sinabi namin sa aking anak kung gusto niyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral, handa kaming magbantay sa kanyang anak. At handa pa rin kaming suportahan siya.
upang matapos ang kanyang pag-aaral. At nagdesisyon siya, kuya, na mag-aral. Susuportahan din naman siya ng lalaki na nakapabuntis sa kanya. Kaya ngayon, ito, tuloy lang ang kanyang pag-aaral habang kami ang nagbabantay ng kanyang anak. At malapit na siyang mag-graduate, kuya. Kuya, maraming salamat sa iyong pagbasa sa aking sulat. Naway nagustuhan po ninyo. Nagkaroon man kami ng anak na nabuntisan, kuya. Pero wala na kaming magawa. Kaya ito na lang, suportahan at bantayan ang aming apo. Muli maraming salamat, Kuya Kalbo, sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan ng iyong tagapakinig ang kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Leticia. Ma'am Leticia, maraming salamat po sa iyong sulat, sa iyong kwento ng buhay na na-share sa amin. Wala naman talagang magulang na mapariwara ang anak. Lahat ng mga magulang ay binigay ang lahat. Tulad po ninyo. Sabi nga po ninyo, kayo po'y isang relihiyoso na pamilya. At tinuruan ninyo ang inyong anak kung ano ang tama at mabuti. Pero hindi na natin kontrol ang lahat. Lalo na kung may sarili ng pag-iisip ang ating anak. Ano man ang nangyari sa kanyang buhay, mabuti na lamang at itinuloy niya ang kanyang pag-aaral. At ngayon malapit na siya matapos. At salamat dahil nandyan kayo, sinuportahan niyo pa rin po ang inyong anak. Hindi po ninyo siya binitawan. Naway maraming ama, ina na tulad po ninyo na tinanggap kung ano man ang nangyari sa inyong anak. Muli maraming salamat po, Ma'am Leticia. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Leticia? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin lahat ng mga kaibigan ninyo o ang mga kakilala ninyo gustong magpadala at
gustong mag-share ng kanyang kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala dito sa aking FB, sa aking messenger, June Sahay Calvo, para mabasa dito sa ating palatuntunan na aking pinabagatang ating balikan ang nakaraan. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe. At syempre, sa mga nandyan, nakikinig sa mga YouTubers din natin, sa mga small YouTubers natin, sa mga hindi pa nakasuporta, magsuportahan po tayo, mga kaibigan. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa akin. At hanggang sa muli nating pagkikita. Ito nga po pala si June Sahay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all. Hanggang sa muli.